Magandang umaga sa inyo lahat. Last February 17, they celebrated Chinese New Year. So sa kanila po, iba ang kwantahan ng taon nila. So sa atin, January 1, New Year natin. So sa kanila, February 17. So iba ang kwantahan. So even sa atin, ang ginagamit natin sa panahonan ngayon ay nung nasakop ang Israel ng Roman Empire, ang ginagamit na nila ay Julian calendar and Gregorian calendar. So ibig sabihin, yung mga emperor ng mga Romano na yun, sila po ang nagbigay ng mga pangalan ng araw. Ibig sabihin, before ng panahon ni Jesus Christ, numero lang ang binabanggit nila. First month, first day, hanggang 7th day. Numero, wala pang mga pangalan niya. So as a Christians, we celebrate Sunday as Lord's Day. Habang nabubuhay po ang Panginoon, sinasabi niya na ang Lord ng Sabbath ay siya. I am the Lord of Sabbath. At ang Sabbath, ang tinutukoy nun, yung tunay na kapahingahan. Gaya ng sinasabi, sa lumang tipan, ang kanilang Sabbath, ang tinutukoy nito, yung creation ng mundo. At sabi, during that 7th day, nagpahinga ang Diyos. Kaya yung unang creation, yung pagkakalikha ng Diyos, dineklara nila ang 7th day as rest. Kasi mismong Panginoon, after ng creation, from first day to 6th day, God rested on the 7th day. At sabi, sa Christians, kung yun ay Chinese New Year, sa atin, as a Christians, we celebrate Lord's Day, yung Sunday, and a commemoration of Christ's resurrection. At sabi nga, yung resurrection na yun, nagsimula rin ng madilim, yung dawn time. Parang sinasabi, yung creation, sabi sa Genesis chapter 1, verse 2 to 3, ang sabi, void at kalat ang darkness. So, nagsimula yung sinasabi niya, yung creation. Simula ay dilim. Kagaya ng sa ating Panginoon na binabanggit kanina. At sabi, ang Jewish Sabbath, compare sa ating Lord's Day celebration, sa ating po ay joyful celebration because of the risen Christ. Sa mga Jewish, ang Sabbath nila, ito ay in-observe nila as a day of strict rest. The Lord's Day was celebrated with joy as the Resurrection Day. So ngayon, sinasabi nga, ang ating pag-aaralan ay Lord's Day significance. At ang ating pag-aaralan ay may dalawang punto. Yung inauguration and authentication. Bakit napakalaga sa ating ang Lord's Day? Bakit ang mga Reformed Christians, kinikilala nila ang Lord's Day as a whole day? Nakita niyo, pagdating kay Thomas, ayon sa Scripture, bumalik ang Panginoon 8 days after. Yung sinasabi, humingi ng patunay si Thomas kasi wala siya nung pumunta ang Panginoon. At sabi, first day of the week. Kaso nung pumunta na si Thomas, at sabi nga, hindi siya maniniwala as long na makita niya yung butas ng pako sa kamay at sa paa. At imagine mo, nung sinasabi niya pruweba, nagpakita uli ang Panginoon 8 days after. Kaya sinasabi natin pag-aaralan ngayon, ano yung kahalagahan ng Lord's Day? Bakit siya mahalaga? Alam niyo sa mga nagtuturo before, ang kinikilala nila ay Sunday, 7th day, Sabado. Kaya nung galing ako sa Bordeos,
Nakasama ko dun mga turo ng Sabadista. Nakikita sila ng gawain during Saturday. Kasi yun yung turo ng Biblia. Pero sabi ko, hindi ba sila Kristiyano? Ang Panginoon nagpapakita sa disipulo during first day of the week. And after that, 8 days after. It means it's also first day of the week. Sino ang kinakatagpo nila pagdating ng Sabado? Ng mga Sabadista. At pag-aaralan natin ngayon, yung dalawang punto, inauguration and authentication ng Lord's Day. During first century, sakop sila ng Roman Empire, yung mga Christians. At sabi nga, kung sila po ay nakabase ng Sunday, yung sinasabi niyang Lord's Day, first day or 8 days of the week, paano sila magtatagpo sa araw na yon kung ang Romano, ang pinatutupad na trabaho sa kanila ay laging everyday. Every day is a working day during the Roman Empire. Paano kayo magtatagpo ang mga Kristiyano that time ng first day and 8th day of the week? Ang sabi, ang ginagawa nila, Christians often met before dawn or late in the evening. Kasi kung magtatrabaho sila ng first hour hanggang last hour, during Roman Empire, ang ginagawa nila, bago pumutok ang araw, nagtatagpo na sila. At sabi, pagkatapos ng trabaho, pagdating ng gabi, after 6, nagkikita uli sila. Yun yung first century ng mga Christians. Ganun ang buhay nila pag ino-observe nila ang Lord's Day. Madaling araw at gabi, kasi ang Roman Empire, ang patakaran nila, lahat working day. Walang rest day. Lahat working day. The first 3 centuries were no expectation of resting from daily labor on Sunday. Roman slaves worked on that day, and it was not until Constantine in 321 AD, binabago niya yung civil legislation that enforced Sunday as rest day. Until Constantine. Kaya mahalaga ang legacy ni Constantine when it comes to Christianity. Siya ang nagpatupad na ang Sunday ay rest day. Pero before ng buhay ni Constantine, lahat yun working day. So bago po tayo pumasok sa ating pag-aaral ngayon, ito po yung nakaraan, ang istorya kung bakit pa rin nila ipinaglalaban ang Lord's Day. Even lahat kinilalayan as working day until Constantine legislate the law na ang first or 8th day ay rest day, Lord's Day. So muli, inimbitahan ko po kayo na tayo muna po manalangin. Dakilang Ama, kami po ipatuloy pa salamat sa inyo sa umagang ito na binigyan nyo kami ng pribileyo na muli kang makatagpo sa araw na ito. Isa pong malaking pribileyo para sa amin ang patuloy ka na makasalamuha sa inyong presensya at sa inyong salita. Dahil tunay nga na sa inyo lang namin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Kayo lang po ang nabibigay ng comfort sa amin at joy sa buhay na to. Na tunay nga na itinuring ng bawat isa sa amin na kami po lahat ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Kaya lubos po namin pinagkakatiwala sa inyo ang araw na to, na tunay nga na patuloy namin maranasan ang kapahingahan na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin at ang kabuuan nito at ang pagganapan nito ay sa aming muling pagharap sa inyo at sa muli niyong pagbabalik. Kaya lubos kami nagtitiwala na ang oras na to ay magbibigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Kaya dalim din po ang aming dalangin na tunay nga na nawa, matumpungan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan ay yung Book of John. At ang sabi doon sa kwento, sila po yung nakausap ni Mary. Nung nalaman ni Mary na wala yung kanilang Panginoon,
doon sa libingan. Ang libingan po ay provide ni Diyos, ni Nicodemus at ni Joseph ng Arimathea. At ang sabi, yung libingan na yon, pangmayaman yon. Bakit? Kasi hindi pa nagagamit yun. At kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. Ibig sabihin, wala siyang lalabasan. At ang mabigat dyan, meron siyang pinto na kailangan mo ng 4, 5, hanggang 6 na Roman soldiers. Sumatiti mo para maisarado mo ulit sa libingan na yon. Provided po sa ni Joseph ng Arimathea at ni Nicodemus. Mga tagasunod na po sila ng ating Panginoon. At ang sabi, nalaman ni Mary na wala yung Panginoon doon. Kaya yung sinasabi, tumakbo siya sa mga disipulo. At ang nakausap niya, si Pedro at si John. At ang sabi nga, nung tumakbo yung dalawa, papunta sa libingan, na outrun ng other disciple na to, si Pedro. At ang sabi nga, yung sinasabing disipulo na to, whom Jesus loved. At yung tinutukoy, si John the Beloved. Dahil si John the Beloved, mas bata pa siya, na outrun niya si Pedro. Pero pagdating doon sa libingan, nauna si John, pero sabi niya, hindi siya pumasok. Pero nasilip niya na yung loob. Bakit di siya pumasok? Bilang respeto, paggalang kay Pedro, kasi siya yung leader ng 12 disciples. Bukod sa matanda sa kanya, si Pedro, siya yung pinaka-leader. Kaya hinayaan niya, si Pedro ang pumasok. No, masusubaybayin sa text to. Tapos sabi, nung nakita nila, yung lino. During that time, even kay Lazarus, iba-iba pa ang marami nila ng paglilibing. Meron pa nga sinasabi nga na may nilalagay sa banga. Pero bago nila gawin yun, babalutan nila ng puting lino. At ang puting lino na yun, wala siyang putol. Isang mahaba siya na kalkulado nila na kayang takpan nito ang buong katawan nung namatay. Pero nung nakita ni John, hindi siya nabigla. Kaya pinapasok niya si Pedro. At si Pedro ang sumilip. At ang nakita nila, yung balot nandun sa ibabaw ng bato kung saan siya inilapad. At ang sabi ng mga komentarista, ang lumalabas kasi na balita sa mga Hudyo that time, dahil yung mga bantay, ayon sa kwento, yung mga bantay nakatulog, yung mga Roman soldier. Bago dumating yung sinasabi ng pagkaroon ng earthquake, lindol. After ng lindol, nagising sila. At nakita nila yung libingan na yon nakabukas. At sinasabi nga, nung nakita nila nakabukas, nasa isip nila, wala na yung binabantayan nila. Kaya tumakbo sila sa mga religious leader. Yung sinasabi nga, silang dahilan kung bakit ipinakong at namatay si Kristo. Doon sila nag-report, hindi sa Roman Empire. Bakit? Kasi sa Roman Empire, pag doon nila binalita yun, kamatayan, ang kaparusahan, doon sa mga nagbabantay, nung kanilang binabantayan. Pag yun ay nawala, buhay nila ang kapalit. Kaya alam nila, patay sila. Kaya babalikan natin yung kwento ni Pablo, nung sila ay nasa kulungan. Ano sabi nga, yung Philippian jailer, magpapakamatay na siya, kasi kala niya nakawala na yung kalang binabantayan. Pero sabi ni Pablo, nandito ako. Kasi magpapakamatay yun. Ito naman mga Roman soldiers na to, hindi sila nagpakamatay. Pumunta nila doon sa mga makapangyarihan leader ng iglesia. At ang sabi, ganito ang ikikwento nyo. Bukod sa binigyan sila ng bribery na pera,
Ito ang ipapalaganap nyo na kwento. Ninakaw siya ng mga disipulo. Ngayon, paano mo sasabihin na ninakaw siya ng disipulo kung during that time, natutulog kayo? So, ibig sabihin, pumayag din sila sa ganung kwento kasi para ma-spare yung buhay nila. Hindi sila mapatay ng emperor. So, ibinato nila sa mga disipulo. Ninakaw ang katawan ni Kristo. Sabi nga, ilang disipulo pwede magbukas nung bato na yun na nagtatakip sa libingan. So ngayon, pumasok yung kwento nga dito. Ito yung lumaganap na kwento. Kaya maraming mga Hudyo ngayon hindi naniniwala yung resurrection of Jesus Christ. Kasi wala pang nagre-resurrect sa kanilang kapanahunan, yung nabuhay mula sa kamatayan. Wala pa. Kahit mga religious leader nila, mga Pariseo at Scriba, hindi sila naniniwala sa resurrection. Kasi wala pang forefathers nila na kinikilala ang muling nabuhay. Kaya nga, pinag-aaralan natin yung kay Saul, nagulat yung espiritista eh. Nagpakita yung namatay. Siniloloko lang nila yung mga tao na nakakausap nila patay. Walang ganun. Kaya dito pumasok yung kwento na sinasabi niya, tumakbo ngayon si Maria. At yun nga si disipulong tumakbo rin, si Pedro at si John. At sabi ngayon, dun sa kwento na sinasabi, nakita nila yung lino na kalapag. Ngayon, pag inano natin yung kwento, kung siya ay ninakaw ng mga disipulo, si Kristo, at hindi siya muli nabuhay, bakit naiwan yung lino? Kung siya ay nanakawin, kailangan mo bang tanggalin ba yung balot niya? Kung nanakawin mo yung katawan ni Kristo, yung sinasabing hindi siya muling nabuhay sa pagiging patay. Dinidisregard nila yung resurrection. Kaya sabi nga, sinasabi rito, ayon sa teksto, ayon mismo kay John, na nakakita at nakasilay ng tunay na pangyayari, ang sabi niya, nandun sa lapag yung lino, yung balot ni Kristo. Ano ang sinasabi rito? Pinatutungkalan na mismong si John naniniwala na si Jesus Christ ay nag-resurrect. Alam mo ba yung itsura ng isang taong may balot, tapos biglang mawawala? Ano ba yung kwento ng yung halo ba yun? Okay. So yung sinasabi nga na yung lino lumagpak sa ibabaw ng lamesang bato. Ibig sabihin, hindi na kailangan ni Jesus Christ na magtanggal ng balot para makawala siya sa balot niya. Ibig sabihin, a resurrection, dinidipay niya lahat ng law of nature. Kaya niyang kumawala sa kabalot ng lino. At sinasabi niya, yan ang tunay na resurrection. Pero bago tayo pumasok sa resurrection, babalikan ko muna. Kasi sa atin marami na paniwala. Kaya may mga Christians na pagpapasok ng linggo, mamimili lang siya ng session. First session, second session, hanggang 6 or 10 session. Magmula madaling araw hanggang sa alas 9 o alas 10 ng gabi. Mamimili siya ng session. Pero as a reform, tayo po ay naniniwala na ang Lord's Day na kinikilala natin, magmula umaga hanggang hapon. Kasi yung pagpapakita niya kay Tomas, after 8 days later, nagpakita siya kay Tomas. At ang sabi, yung first day, nagpakita rin siya sa kagabi. Nakita niyo ba yung binasa kanina? Magmula umaga, madaling araw, hanggang gabi, kasama nila si Kristo. First day of the week. At nagpakita uli siya kay Thomas 8 days after. Hindi siya nagpapakita 11 araw. At ang sabi, ang pagkilala sa Lord's Day, magmula umaga hanggang hapon. Katagpo nila si Kristo. Kaya paano ka mamimili sa isang Kristiyano na first, second, or third session ang atinan mo?
Pinakita dito sa kwento, ang Lord's Day ay maghapon, buong araw. At doon lang siya nakikipagtagpo sa mga disipulo. Walang ibang araw. Kaya yung sabi nga, yan yung dinaanan mga Kristiyano, 1st century, 2nd century, hanggang 3rd century. Kahit hindi working day ang Sunday, during those 3 centuries, nakikita sila bago magtrabaho at pagkatapos magtrabaho, ma-commemorate lang nila yung Resurrection Day as a Christians. Pero sabi nga, ang background niya, bakit nagkaroon ng Lord's Day? Sa all creation, nagkaroon po ng paglagpak ng tao. At sinabi sa Genesis 3:15, meron dadating na Messiah na tagapagligtas nila. Yung sinasabi niya, dahil sila ay abandoned sa presence ng Diyos, merong magbabalik sa kanila sa presensya uli ng Diyos. At yun yung sinasabing kwento ng old creation. Yung sinasabi nga, yung first Adam, yung sinasabi niyang old creation representative. Pero ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12 to 21, tinutukoy dito na meron first Adam at meron ding last Adam. Yung first Adam, nagpasok ng kasalanan sa lahat dahil sa kanyang disobedience. Ang last Adam, pumasok sa obedience, kaya yung kanyang righteousness napunta rin sa lahat ng nananampalataya sa kanya. And that means, yung all creation sa first Adam, nagpak. Kaya nagkaroon ng new creation. Ayon po sa sinasabi nga ng Jeremiah at ng Ezekiel. Meron pong turo ng old creation at new creation. Old Adam and last Adam. First Adam and last Adam. At alam ko sa inyo, malinaw yung kwento na yun. Yung turo na yun. Yung first Adam, si Jesus Christ ang last Adam. Yung first Adam, ang representation niya, yung old creation. At si Jesus Christ. Ayon sa Romans chapter 5 verse 12 to 21 and 1 Corinthians chapter 15 verses 45 to 49, si Jesus Christ ang last Adam. Kaya meron nga all creation and new creation. Ang all creation, sinumulan ng madilim. At ang new creation, sinumulan din ng madilim. Makikita niyo yung pagkukumpara. Kaya sabi nga, yung kwento rito, kung ang all creation, ang kanilang Sabbath day ay 7th day. Ang new creation, first day of the week. Ang new creation. Hindi na sa 7th, kundi first day of the week. Binibilang pa natin sa kanila dati, pero pagdating ng Romano, ang tukoy na dyan, Sabado ang 7th day, at ang first day ay Sunday. At sabi nga kay Thomas, yung 8 days later, sinabi rin na ang pagtampo niya kay Thomas, another Sunday, kung 7 days later. Ganyan po na napakalaga kung bakit Lord's Day. Yan po yung ating tema ngayon, compared sa next week. Lord's Day significance, yung inauguration and authentication. Sabi sa Isaiah 65 verse 17 to 18 and even chapter 43, 18 to 19 na verses, all that's passed away. Ang ibig sabihin, it refers to the end of the old way of living under the law. Bondage of the law, yung slavery of the law and the penalty of sin. Yung sinasabi sa Isaiah 65, yung old way, all has passed away. So yung promise na yun, yung old creation, nagpakang tao, may pangako through new creation at sa pamagitan ni Kristo. So hindi na sinasabi nga, mawawala na yung sinasabing lumang pamumuhay under ng law. Imagine mo, pag sinunod mo yung law ng mga Hudyo, pag sinabing nagpa-circumcise ka, it represents the whole law. 600 plus. Kaya nagkaroon ng new creation through Jesus Christ kasi wala talagang nakakasunod. At si Jeremiah rin nagsasabi, yung ating mga puso
Diyan po nagsisimula ang ating kasalanan, yung ating deceitful na heart. Kaya kung dito nagsisimula sa ating puso, kailangan diyan din magsimula ang pagbabago ng isang tao. Doon nagsimula ang resulta ng ating pagiging makasalanan. Doon din sa i-recuperate, doon din sa i-restore, doon din sa dadaanin sa operasyon. Kaya sabi nga sa Jeremiah, yung new creation, ang sabi, ang pangako, ayon kay Ezekiel, babaguhin muna ang puso. Hindi yung sinasabing papasukin mo si Kristo sa puso mo. Hindi siya pwedeng pumasok sa iyo. Hindi kailangan ng permission ng tao. Ang ibig sabihin, hindi sa pamagitan ng tao. Kailangan baguhin ng Diyos ang puso natin. At yun ay nakapangako, nakalakip sa sinasabi sa Jeremiah 31 and even sa Ezekiel 36. Sabi, the new has come, the beginning of a new, justified life in Christ, embodying the new covenant promise in the Old Testament. At yun yung sinasabi nga sa Ezekiel 36, 26 to 27. As sabi nga, yung pangako na divine heart transplant. At sabi, pagbibigay ng kapangyarihan na sumunod sa batas ng Diyos. Kasi kung hindi ba baguhin ang puso at hindi ba bigyan ng bagong espiritu, hindi natin masusunod ang batas ng Diyos. Lahat po tayo palayo para tayo mga tupang ligaw. Imbis na lumapit sa Diyos, palayo. Kaya sabi nga sa Jeremiah 31, yung pangako na yun, yung sinasabi nga, God will put His law in their minds. Yung law na yun, hindi na doon sa bato. Ilalagay na sa puso't isipan natin yung batas. Hindi na sa external ang pagsunod sa batas, internal na. Kasi ginawa na lahat ng Diyos ang pamaraan para maresolba ang problema ng tao from Genesis chapter 1, chapter 2, at chapter 3. Ang problema, yung obedience ng tao. Kaya niresolve niya ang problema, yung binago niya ang puso at ilalagay pa niya yung batas sa loob, sa'yo, sa isip at puso natin. At yung sinasabi nga ng pangako ng Jeremiah, yung personal knowledge at sinasabi yung total forgiveness. Ngayon, kaya nagkaroon ng inauguration ng Lord's Day. Yung old creation, nagsimula ng gabi, etong new creation, nagsimula rin ng madilim pa. At sa pamagitan ng resurrection ni Jesus Christ. The day when Christ rose for our justification, reminding us of His love. Gaya sinasabi sa Romans chapter 5 yata yun, and the finished work and eternal rest. Ang sabi, on Christ's time, yung new covenant in His blood. Sa Old Testament, kaya sila pumapatay ng kordero para sa kanilang kasalanan. Kaya sila doon sa templo, meron laging pinapatay na kambing, tupa, even yung mga turtle doves, yung mga, ano ba sa Tagalog ng turtle doves, yung bato-bato. Yung malaking ibon na sisilak ng kalapate. Bato-bato. So, yung sinasabi nga, para sa kanilang kasalanan, merong kailangan mamatay. At yung mga hayop na tinutoka. Pero sa New Testament, ang sabi, mismong si Jesus Christ ang nagbigay ng kanyang buhay. Mismong dugo na yan. Ayon sa Hebrew, siya po yung high priest. The great high priest. At sabi nga, hindi yung hayop ang iaalay niya, mismong sarili niya, mismong dugo niya ang kanyang ibibigay. Unlike the Old Testament high priest. Yan po yung sinasabi sa Hebrew chapter 7, verse 26 to 27. Daily ang kanilang pagbibigay ng kanilang alay. Pero pagdating kay Jesus Christ, once and for all. Minsan lang, hindi pa ulit-ulit, at hindi para sa sarili. Hindi sa high priest at sa mga may kasalanan, kundi para sa lahat ang kanyang pag-aalay. Once and for all. Not by blood of goats and calves, but by His own blood. Sabi sa Hebrew chapter 9, verse 11 to 14. Kaya sabi sabihin,
We are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Hebrews chapter 10, verse 10 to 11. So ngayon, ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, sa kanyang obedience, nagkaroon ng new creation. From all creation, nagkaroon ng new creation. At ang new creation, yung sinasabi, mga benepisyo nito, yung hindi natin magawa, even our forefathers from the old, magagawa na ng tao na nagpalataya Kristo dahil sa pamamagitan ng biyaya. At ang biyaya na yun, pinago ang puso mo at inilagay pa niya internally ang kanyang batas sa'yo. So it's no longer 7-day or Jewish Sabbath that commemorates the old creation where God rested on the 7th day. Gaya sinasabi nga, Old Covenant, first Adam. Pero sa pamagitan ni Jesus Christ, it is the first day of the week or the 8th day of the week. It's still Sunday. So yung New Covenant na yun, sa pamagitan ng last Adam, it's Jesus Christ. Kaya makita natin sa chapter 20 verse 1, early on the first day of the week by Mary. At sabi nga, pagdating ng verse 19, sa chapter 20, first assembly of disciples, the evening of that same day. So, ibig sabihin, nakita nila na Pedro, ni Maria, at ni John, yung sinasabing resurrection. Pagdating sa mga disipulo, yung assembly na nila, bumalik si Jesus Christ, nakita nila ulit si Jesus Christ. Ipinakita sa kanila yung kanyang actually, hanggang second day, hanggang second coming, hindi po mawawala yung marka ng butas ng pako sa kamay at sa paa. Kasi pagpapakita yung kanyang resurrection that day. Eternal na po yung marka na yun. Even sa second coming, makikita natin, nandun pa rin yung marka na yun. Pagpapatunay na ang ating Panginoon, nag-resurrect from the dead. So makita natin sa verse 19, yung first assembly of disciples. The evening of that same day, the first Sunday service. Doon na sinabi sa mga disipulo, yung sinasabing, peace be with you. So, sino ba yung nakaranas sa Katolik niya? Ano sinasabi? Sabihin niya sa mga kapatid niya, yung part niyo, yung peace sa kapayapaan sa kanila. So, bawat kapatid, katabi mo, peace be with you. Even nasa unahan, even nasa likod, peace be with you. Turo naman talaga ng Catholic Church na, peace be with you. Kasi yun yung sinabi ni Jesus Christ. On His resurrection. Nandun na yung kapayapaan sa bawat sa atin, sa mga naipagkaisa kay Kristo. Hindi ka nakaaway kasi ng Diyos. Pagdating sa verse 26 ng chapter 20, the second week, the following Sunday, or 8 days later, reinforcing the pattern of gathering on this specific day. Hindi po Miyerkules, hindi po Lunes, hindi rin Martes, hindi Huwebes, hindi Biyernes, at lalong hindi Sabado. Pinakikita rito, yung inauguration ng Lord's Day, pinakita rito through yung sinasabi nga, yung new creation, na-create ang new creation during first day of the week. Hindi na last day of the week, gaya ng old creation. At sabi nga sa verse 21 and 21 to 23, nakikita natin yung commissioning. Sinugo ako ng Diyos, ngayon kayo ang isinusugo ko rin. At sinasabi nga, hindi na si Jesus Christ ang mag-share ng gospel. Lahat ng kanyang mga disipulo, mga followers and believers niya, mag-share din ng gospel. Isinugo lahat tayo. Hindi po pastor lang, hindi lang po evangelist. Lahat po tayo isinugo ng Diyos kasi lahat po tayo Christian. Christ follower. At ang sabi, kinumission lahat tayo na mag-share ng gospel. At ang sabi, kaya na sinasabi, lahat ng inyong tatalian,
Lahat ng inyong kakalagan, lahat ng patatawarin nyo at di patatawarin, binigay sa atin yung authority. Pag tinanggap yung gospel, forgiven. Pero pag nireject ang gospel natin, let your blood be upon your head. At sinabi, hindi sila patatawarin kasi nireject nila ang dala-dala nating gospel. Nandun yung commissioning and even nandun din yung Holy Spirit. Jesus breathes on the disciples saying, receive the Holy Spirit. At ang sabi, yun yung sinasabing inauguration ng new era ng church. After that, ibinigay lahat ang batas sa lahat ng disipulo. Nandun na sa kanyang ama, ngayon kayo na yung gospel sharer. Pag tinanggap ang gospel nyo, forgiven siya. Pag hindi tinanggap, ang sabi, pagpagan ng paa, let your blood be upon your head. Nandun pa rin ang condemnation sa inyo. You're still not forgiven because of rejection of Jesus Christ, the gospel. That's it. So yung sinasabi, pagdating kay Thomas, verse 26, the second week, the following Sunday, or 8 days later. Kaya sabi niya, kung sa Badista ka, sino ang katagpo nyo ng 7th day? Anong 7th day ng Sabado? Nakikipagtakpo na ang ating last Adam as a new creation, as a new covenant substance and administration. First day of the week, Linggo. Sino ang kahalo-bilo nila during Sabado? Sino ang kasama nila during Friday? Hindi mo masasabi na sa Saudi ay Friday ang kanilang rest day. No. Kahit ng 1st, 2nd, and 3rd centuries, nagtatrabaho pa rin sila. Pero before magtrabaho, nagtitipon-tipon sila. After ng kanilang pagtatrabaho, nagtitipon-tipon uli sila. Hindi naging sagrabal ang working day during Sunday. Kaya even doon sinasabi nga kung kay Christians, doon sa Saudi, na Friday, still ang commemoration pa rin ng Lord's Day. First day of the week. Kahit na yan ay tuling na working day pa rin ng gobyernong tinatrabahuan mo as a Christian, still observe the first day of the week as the Lord's Day. Kasi yun pa rin ang ginawa ng mga Christian. First century, hanggang sa kapanahonan natin, walang other day maliban sa first day of the week. So, momento mo, pinakikita yung reinforcing the pattern of gathering on that specific day. Nakikipagtagpo ang Panginoon, hindi na first, 7th day of the week, laging first day of the week. Nagbibigay siya sa bawat sa atin na nakikipagtagpo siya sa atin during Sunday. It is our rest day. It is the Lord's day. Hindi sa fun day. Hindi sa family day. Hindi sa recreation day. Hindi sa anniversary day. Ano ba yung mga day natin na tinatawag? It is the Lord's day. So ipinakita niya sa pamagitan ng inauguration. Ipinakita ni Jesus Christ sa pamagitan nito sa aking resurrection. Peace be with you. Bakit? Kasi hindi na kayo kaaway ng Diyos. Nagkaroon na kayo ng eternal life through Jesus Christ's righteousness. Dahil sa kanyang complete obedience. Hindi natin pwedeng baliwalain. Kasi may mga Kristiyano na nagtuturo, hindi raw banal ang araw. Even yung covenants theologians, yung NCT na reform, ang sa kanila, ang banal lang daw ay yung pagtitipon, yung gathering. Hindi raw banal yung araw. Kaya pwede sila magkita any day. Basta meron silang fellowship as a Christians. No! Tinuturo ng teksto, even this inauguration, na kinikilala ng Diyos mismo siya, na ang tunay
na banal ay yung hindi lang yung pagtitipon, mismo yung araw. Hindi natin pwedeng ilipat ang Lord's Day sa ibang araw. Kasi mismo si Jesus Christ, itinuturo niya, ito lang ang araw ng ating pagtitipon, ng banal na pagtitipon. Kasi ang araw mismo ay banal. So may rin natin yung commitment ng elder churches. Acts chapter 20 verse 7. Yung communion and preaching of the word. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. Lord's Day. Sa Panginoon lang yun, yung araw na yun. Yung sinasabi nga first day of the week. Even yung communion and preaching of the word, Lord's Day. Yan yung commitment ng early churches. At sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, nandun yung sinasabing collection. Hindi masabi ni Pablo ng tithes and offering eh. Kasi ang tithes and offering, yan ay under ng law. Hindi siya gumagamit yan. Even the Ten Commandments, hindi siya gumagamit. Under kasi ng law yun. Pariseyo si Pablo eh. Pero hindi niya ginagamit technically yung mga word na yun. Ang ginabanggit niya sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, collection. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Disregarded ba ang tithes and offering? No. Tinanggal niya lang technically yung tithes and offering. Pero ang essence pa rin, mag-put aside. At sabi, in accordance kung paano ka pinagpala ng Diyos. And sabi nga, ang ginamit niya rito, collection. So yun yung inauguration of the Lord. First day of the week. Sabi ni Ignatius of Antioch, nabuhay siya ng 110 AD per century. Those raised in the old ways have a new hope, no longer observe the Sabbath, but live in observance of the Lord's Day. Meaning, observing the Lord's Day instead of the Sabbath, the day our life began anew through Him. Kung ang bansa natin mayroong Independence Day, ang Independence Day natin, Sunday, first day of the week, as a Christians, kasi hindi ka na bondage ng sin, hindi ka na slave ng law, nabubuhay ka na kay Kristo na nagpalaya sa iyo. Sabi ni Justin Martyr, nabuhay siya ng 155 AD. Sunday is the day of common assembly because God created the world on this first day of the new creation. And Jesus Christ rose from the dead on the same day. Justin Martyr, 155 AD. Puro first century Christians. Third century Christians, si Eusebius of Caesarea. Ang sabi niya, the day of Christ's life and resurrection is the one truly holy, and Lord's Day is better than the others. So, pinilinaw ni Eusebius ng Caesarea, malinaw sa inauguration ni Jesus Christ. Mismo yung araw ng Sunday ay banal, hindi lang ang pagtitipon. Because of Jesus Christ's inauguration. Sabi ni Matthew Henry, nakapanahon na natin, Sunday is a privilege and a benefit, not a task, not a burden as the extra rules were making and drudgery. Ang drudgery po yung hard, unpleasant, boring task. Kung mga first century Christians hanggang third, even ganun ang panahon nila, Roman Empire, they celebrate the first day of the week as their joy. Joyfully. Meron tayong text guys na pag-aaralan. Madalas yung naririnig to. Psalms 118 verse 24.
Pwede paki-flash. Laging naririnig to eh. Ano sabi? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ito yung text case natin na pag-aaralan. Ano ba yung araw na yan? Yan ba yung applicable ba yung araw na yan everyday? This verse primarily refers to the specific day God brought Jesus back from the dead, breaking the power of sin and death. Ibig sabihin, yan po ay prophetic na verse. Bakit? It prophesies death and resurrection of Jesus Christ. Tingnan natin. Verse 22. The stone builders that rejected has become the cornerstone. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ayon po sa text ito, patungkol pala yan kay Jesus Christ. The stone builder that they reject. Pero sabi, yan yung araw na tinutukoy that the Lord has made. Yan po yung first day of the week. Yan po yung Lord's Day. At sabi, and let us be glad and rejoice in it. Hindi po everyday ang sinasabing, this is the day. This is the day that the Lord has made. At sabi, we will rejoice and be glad in it. Ang tinutungkol na po ng teksto na yan, itong Lord's Day. Where Jesus Christ rose from the dead. At nagkaroon yan sinasabing new creation, yung fulfillment ng new covenant, Jesus Christ resurrection. That is the day that the Lord hath made. So let us rejoice and be glad in it. It is to recognize the prophecy of the Lord's Day, the ultimate day of victory over death. This is the day that changed the history, transforming the death of the Savior. It is called to continuous and perpetual joy because of the triumph over death. Hindi po siya applicable everyday. Pwede po siya applicable everyday, but sa context, it pertains to Jesus Christ. Fulfillment ng kanyang atonement, ng ating redemption. At ginawa daw ng Diyos yun para sa atin. Kaya dapat daw tayong magsaya. Ang Biyernes Santo nila malungkot. Sa atin, ang Biyernes Santo masaya. Because hindi na po tayo alipin ng kasalanan. So yun po yung hamon sa atin. As Christians, we have all the reason to rejoice and be glad because the ultimate battle has been won. Yun yung hamon sa atin. Let us be joyful, rejoice, and be glad in it every day. Hindi ito yung sinasabi ng dagdag ng pabigat sa atin. Mismo si Jesus Christ, ang yoke niya, pamatok niya, magaan. Pero bakit sa atin, as Christians, tinatamad tayo? Pinakita ng ating Panginoon sa inauguration ang pag-observe ng Lord's Day. Whole day. Bakit yung iba pagdating ng 2 oras, uwing-uwi na? Ito yung araw na binigay sa isa, sa atin, para sa ating kaligtasan. Let us rejoice. Pero parang nalulungkot tayo, parang hindi tayo magsaya sa ginawang redemption ng ating Panginoon through His death. We are now assured that though we may die, we will live again through Christ's victory. Ito po yung assurance na kahit tayo mamamatay, meron kasiguruhan na muli tayong mabubuhay. Because sa nung araw na to na kinimemorate natin, ito yung inauguration ng Lord's Day. Ito yung inauguration ng new creation. Yung assurance ng ating salvation. Tayo nga excited every year. New Year's Day. Even nakaraan, Valentine's Day.
Pero ito yung araw na kinimemorate ng first Christians up to now. Ito yung ating Independence Day. Ito ang ating New Year's Day. Masaya sila during Chinese New Year. Ito yung ating New Year. We are now called to cultivate or enhance the joy that is not dependent on any circumstances. Kaya sinasabi, we have all the reason to rejoice and be glad in it. Hindi na kahit patungkol pa sa nangyayari sa mundo na to, patuloy pa rin tayo magsaya dahil ibinigay ang araw na to para sa ating kaligtasan. So yun yung hamon sa atin. In spite of any circumstances, we have all the reasons to rejoice. Ngayon, sa ating pangalawang punto, yung authentication. Gaya ng binanggit ko na noong una, authentication. Ang sabi sa Matthew 28 verse 11 to 15, yung pinikwento ko sa mga Roman soldiers, nagke-create po sila ng fake news. Nagiging fake news spreaders po ang mga Roman soldiers dahil gusto nilang ma-expire ang buhay nila kasi nawala si Kristo. Kaya sabi ng mga religious leaders, eto ang sasabihin niyo sa mga tao. Bukod doon, para ma-expire ang buhay niyo, hinakaw siya ng mga disipulo. Sabi sa Matthew 28 verse 13, 10 people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Matthew 28 verse 13, yun ang sabi. Kaya yun din yung mga pinaniwalaan ng mga Hudyo hanggang sa ngayon. Kasi hindi sila naniniwala kay Kristo. Sabi sa verse 1 to 9, the empty tomb, despite being secured by stone and traditionally by guards, serve as the first testament to the fact that Jesus was truly dead and then resurrected. Yun yung sinasabing verses 1 to 9. Secured siya by stone. Ang sabi, yung takip na yun, meron pa siyang yung parang pagpapatunay na walang mabubuksan. Parang sa sa isang sobre. Binigyan ng selyo. Hindi siya matatampered. Kung mabukman siya, ibig sabihin, tampered na yan, merong ibang nagbukas. Ang sabi pa sa verse 5 to 7, yung sinasabi ko na pagdating sa lino, physical proof of His wounds. Verses 19 to 20, si Jesus Christ being crucified. And first as recorded in John chapter 19 verse 34, ipinakita niya yung butas na ginawa ng pako. Ang pako nila, hindi yung di-tres o di-4 na ganyan, manipis pa rito. No. Ang pako niya, para makuha niya yung bigat niya, malaking pako po ang ginagamit doon. At ang sabi, yung puno na yun, cedar-like na puno. Yung pinakamatigas na puno. At ang sabi nga, yung pako na ginamit, cedar din. Kasi hindi kayang bumaw ng bakal doon. Yung ganong katigas ang cedar na ginagamit ng mga Hudyo bilang bahay nila. And even sa verses 5 to 7, yung position of grave clothes. Kung siya nakalatag, kung siya ay nakalatag ng ganyan, bumaba lang yung grave cloth, yung linen white cloth, bumaba lang siya. Pagpapakunay na nag-resurrect siya. Hindi niya kailangan tanggalin yan. Kaya niya mawala doon sa balot na yun because of he defied the law of nature. Sa verses 19 to 20 ng chapter 20, verses 19 to 20, the physical proof of His one who had been crucified and first as recorded in John 19:10. Okay. Pagdating sa chapter 24 to verse 27, kay Thomas naman, ang sabi ni Thomas, kaya maliban na makita ko ang butas o marka ng pako sa kanyang palad, at yung sinasabi niyong sa gilid niya, yung tulos ng sibak. At sabi nga, nandun pa rin yung marka na yun, even Jesus Christ resurrected body still bore the physical marks of His death. At ang mabigat yan, sa verse 29. Pag may background po kayo ng New Covenant Theology,
compare sa Old Covenant theology, may dating po ang verse 29. Anong verse 29? Blessed are those who have not seen and yet have believed. Patungkol po yan sa atin. Sa mga hindi, si Thomas kailangan niya pang makita yung marka eh. To see is to believe. Ang Christians, to believe is to see. Sa kanila, pag gusto mong makita yung ebidensya, you live by sight. Ang tunay na Christians, we live by faith. Hindi mo na kailangan makita. Hindi na natin kailangan makita mismo. Ano ba yung video niya? May video pa ba yan? Na si Jesus Christ ay nag-resurrect? Hindi na natin kailangan ng pruweba. At sabi, mas mapalad daw yung mga tao na naniniwala sa Kanya, bagamat hindi siya nakikita. Ang kinakausap ni Jesus Christ dito, tayo. Mas mapalad ka kung naniniwala kay Kristo na nag-resurrect from the dead. Compare kay Thomas. Mas mapalad ka kay Thomas. So yun po yung sinasabing authentication of Christ's death and resurrection. At ang sabi, sa pamagitan ng resurrection ni Jesus Christ, yun ang nagbigay sa atin ng kasigasigan para i-share ang gospel. Kung grace recipient ka at gospel na nag-acknowledge kay Jesus Christ that He rose from the dead, gospel bearer ka. Kung gospel bearer ka, dapat gospel sharer ka. Kung nasumpungan mo yung kayamanan na yun, gaya na sinasabi doon sa lumang sa gospel, sa Matthew or sa Luke, ang sabi, nung nakita niya yung kayamanan na yun, ang lahat-lahat ng arian niya, ibinenta niya para mabili yung lupa na yun na nakita niya, yung hidden treasure. Ibig sabihin, once na makita at maintindihan mo ang gospel, ibibigay mo lahat, even yung buhay mo, para kay Kristo. Kasi nakita mo yung tunay na kayamanan na hindi kayang tapatan ng mundo na to. Ibibigay mo lahat para lang ma-avail si Kristo. At kung meron kang kay Kristo na nasumpungan mo na kayamanan na hindi kayang bilhin ng mundo na to, bakit hindi mo kayang i-share yan sa mga tao na kapaligid sa iyo? Na sila po ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan, nasa ilalim pa rin ng batas, at pagkakailipin ng kanilang sariling laman. Bakit hindi pa rin ma-share sa kanila? Bakit hindi mo sila maisama sa simbahan na kung di mo kaya mag-share ang gospel, meron tao na magsasalita para i-share ang gospel para sa kanila? Kung tunay mo sila mahal, bakit hindi mo sila iniimbitahan na mapunta sa iglesia na nangangaral ng mabuting balita? Yung mga mahal sa buhay mo, gusto mo ibigay yung the best. Eh si Jesus Christ ang the best. At mismo si Pablo nagsasabi, lahat basura. Lahat ang ginawa ko dati, wala lahat yun. Compared to the knowledge of knowing Jesus Christ. Kaya sabi nga, yun yung hamon sabi na sa Christians. Kung di ka pa Christians, hinahamon ka rin ng testo na to. Na napalpil ni Jesus Christ, yung sinasabing katubusan para sa ating mga kasalanan na nagawa. Siya ang tumubos nun. At kung natubos ni Jesus Christ ang lahat na tao mananampalataya sa Kanya, hindi na makakaranas ng kamatayan, pangalawang kamatayan. Walang hanggan. At kung di mo pa rin naiintindihan kung bakit kailangan magsaya sa araw na to, hindi mo pa rin naiintindihan kung anong kaligtasan meron si Jesus Christ na ino-offer sa iyo. Kasi, ang sabi, hindi mo maibibigay sa ibang tao ang isang bagay na wala ka pa. Kaya hindi mo may share kasi wala ka pa nun. Dapat hindi na tayo nabubuhay sa sinasabing pagkatakot sa anumang aspeto ng buhay natin.
We must also live without fear of death, suffering, or insecurities of life. Wala po dapat tayong katakutan. Kasi sabi niya, we are more than conquerors because Jesus Christ overcome all para sa ating redemption. Kaya wala po tayong dapat katakutan. Even sufferings and insecurities of this life. At sabi nga, as a Christians, we must also stop focusing on temporary things of this world and instead focus on Christ, the new creation. Bilang pagtatapos po, the whole passage of Jesus Christ's death and resurrection tell us the inauguration of a new creation through the resurrection of Jesus and offers physical eyewitness authentication of His victory over death. The narrative opens on Sunday, the first day of the week, while it is still dark, intentionally echoing Genesis chapter 1, verses 2 and 3. At ang sabi nun, the darkness is hovering. At nagsana, ang unang let there be light. So makita mo from old creation to new creation. Same thing. The 8th day represent the beginning of the new week and a new creation or a new world, symbolizing eternal red in Christ rather than just ceasing from physical work. Like an extension of the whole week, a day for catching up or make up school, a day of dominated by sports, wars, chores, entertainment, movies, and shopping, or commercialism, rather than dedicated a day for restful worship and spiritual renewal. So ito yung sinasabi ng madalas, tinitignan natin ang araw na to as the extension of work week. Ano ba yung sinasabi? Sa mga estudyante, ano sa atin, pag meron tayong gusto mag-makeup, kinukuha yung Sabado natin, kinukuha yung Linggo. Makeup. Ganon din po sa mga hindi estudyante. Pag meron kang hinahabol na kota at di mo nagawa, ginagawa po natin ng Linggo. Pag natambakan ka na ng labahin at papasok ka ng Lunes, gagawin mo siya ng Linggo. Yun yung mga tao na hindi kumikilala sa Lord's Day. At sabi, ito rin yung ginagamit nilang entertainment. Watching movies, watching concerts, and even shopping papunta sa mall. Rather than a dedicated day for restful worship and spiritual renewal. The Lord's Day making it difficult to set the day apart as holy. So ibig sabihin, ang Lord's Day po, we must treat it as a holy day. Because ito yung araw para kay Kristo. Pag sinabing holy day, stop lahat tayo sa lahat natin ginagawa. Kasi ito yung araw na ginawa ng Diyos para sa atin. We have all the reasons to rejoice. We have all the reasons to be glad on this day. Hindi po sa burden. Ito po ay refreshment sa atin. Ito po yung refreshing day para sa bawat Christians. Gaya sinasabi ko sa John chapter 20 verse 29, blessed are those who have not seen and yet have believed. Hindi natin nakita gaya na nasumpungan ni Mary, ni Peter, at ni John. Pero we believe. Because yung Holy Spirit, yung kilos niya sa bawat isa atin, inilagay sa ating puso ang batas at ang pagkakilala kay Kristo. Hindi yan kilos mo. Kung ikaw ay naniniwala sa gospel of Jesus Christ, hindi yan kilos mo. Kasi kung kilos mo yan, baka dumating ang time, hindi ka na maniwala kay Kristo. Kasi sariling effort mo yan. Pero kung hindi mo na effort yan, yan ay biyaya ng Diyos. Because of Jeremiah and Ezekiel, binago niya ang puso mo. Pero kung still nandiyan ka pa rin sa ganyang puso,
na matigas, hindi masunurin, mapagmalaki, at hindi mapagkumbaba. Hintayin mo ang araw ng paghahatol sa iyo. Pero kung ayaw mo dumating ang paghahatol sa iyo, patuloy mo yung panalangin sa Diyos na madatnan ka rin ang biyaya gaya ng natanggap namin. Kasi kung darating sa iyo yung biyaya ng pananampalataya, hindi ka maniniwala kay Kristo, parang si Thomas, kailangan niya muna ng ebidensya. Kasi kung ikaw ay naniniwala pa rin sa ebidensya, hindi yan pananampalataya. We must live by faith, not by sight. Ang ating response is, this is the day the Lord hath made. So maintindihan natin, yung kanta na Psalms 118 verse 24, patungkol sa death and resurrection of Jesus Christ. Hindi yan typical na everyday ititit mo as the Lord has made. No. Ang araw na ginawa niya, yung Lord's Day, yung Sunday. At diba, sabi nga, sinulat yan ni Isaiah Watts and published in 1719. Yan po ay ayon sa Psalms of David na chapter 18, 118 verse 24. It is a Christian New Testament focused interpretation celebrating the resurrection, Sunday worship, and salvation. At ang sabi, originally titled, This is the day the Lord hath made, ay Hosanna, the Lord's Day, or Christ's resurrection defines the day, marking it as a time of joy. This is the day the Lord hath made. This is the day. Kaya yung araw na to, sana lahat po tayo ay patuloy na magalak sa araw na to. Hindi po sa pabigat. Yung iba, nagtrabaho ng Lunes hanggang Sabado, ibinawi ang tulog during Sunday. No. This is a holiday. This is the Lord's Day. So lahat po tayo dapat magsaya, magalak. Kasi ito yung araw na itinakda ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Hindi sa burden. So sana maintindihan nyo yung sinasabi niyang significance ng Lord's Day, inauguration and authentication. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami ko'y patuloy pakasalamat sa inyo sa araw na to. Natunay nga na hindi namin yung araw na to, hindi lamang para sa inyo, kundi para sa amin. Ito lang ang araw na itinakdaan nyo para po kami magtipon-tipon. Para sa kaligtasan na aming natanggap mula sa inyong kamatayan. Sa patuloy nyo ng pagsunod sa batas nung kayo po ay nabubuhay nyo. Para maalis ang bawat sa amin, sa puot at galit nyo sa lahat ng mga kasalanan. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong salita. Na patuloy po kayo na ituturo sa amin kung paano po kami naligtas at kung paano rin po namin kikilalanin ang araw na to na araw ng aming kaligtasan. Patuloy naman ang milalabas sa amin, hindi lang kami at maging ang aming pamilya. Yung lahat po na hindi pa nagsusuko na kanilang buhay sa inyo, naway masumpungan din sila ng biyaya na nadatnan ng bawat sa amin. Kaya labas po kami na dumadalangin sa inyo. Muli, nawa, maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na nagbibigay kong damang sa inyo. Ito ba ang aming sa dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.